Yun, magandang gabi po sa inyo dyan mga ka-uncle natin. Kumusta ang araw natin ngayon? At magandang umaga, tanghali at gabi kung saan man kayong bansa ngayon. Ngayon mga OFW natin dyan, mga kababayan natin sa ibang bansa. Kumusta po kayo dyan? Ayan. GMA, planong pagpapatalsik sa tape. Kasado na raw, ayay. At pasabog ng TVJ, tuloy-tuloy na. Ayay, palakpakang pasabog na yan. Ang video na to hatid natin guys, celebrity updates. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, isubscribe na ang channel ni Pinoy Celebrity Updates. Ayun, Pinoy Celebrity Updates pala. Ayun. At kung kayo pala ay bago sa ating channel, inimbitahan ko po yung isubscribe ang ating channel. Pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga ina-upload. Ayun. Wala lang ba tayong patubig-tubig pa? Silipin na natin ito, baka masilip pa ito ng iba. Ayan, pasok! Pero syempre bago yan, nais ko po muna magpasalamat at batiin kayong lahat, no? Dahil ilang araw na lang ay Pasko na, no? Yan. Ng isang maligayang Pasko sa bawat kabahayan at bawat legit lover cats natin. Advance Merry Christmas, Bekenemen, ano? So, Merry Christmas din sa Pinoy. at syempre maraming salamat din po sa inyong mainit na pag-support at pagsubaybay sa mga videos po natin. Thank you so much. And for today's video, ito na nga pag-usapan natin ito kasi matapos nga po na ilabas na ng IPO initially yung kanilang konklusyon patungkol po sa usaping trademark. Syempre hindi pa rin tumitigil ang tape sa kanilang pag-apela dahil sabi nga kahit po sa pinakamataas na korte aapela sila para lang po makuha nila yung kanila pong yung trademark na Itbulaga. Pero syempre morally, kung tayo lang naman talaga ang magde-decide, kung tao lang, kung legit lover cats or lover cats lang po ang magde-decide, talagang i-honor po natin si Mr. Joey De Leon bilang isa sa mga legit na creator naman talaga, no? Kung sa history po ang pag-uusapan. Pero ito pong tape ay hindi pa rin po sila tumitigil. Hanggang sa payayamanin na lang nila si Miss Abraham Garduque, itong si Miss Maggie Abraham Garduque bilang isa sa mga legal counsel nila. Payayamanin nila ng payayamanin hanggang sa maubos na, no? Para lang makuha po nila itong nasabing nasabing ayan, may ads. Wait lang. Pasok! Ito pong trademark na ito. Syempre, sabi ko nga sa inyo, lahat po ng mga ginagawa po nila ito talagang sinasadya nilang gawin ito. First, number one, dahil gusto nilang madelay ng madelay. Kasi nga diba, in-announce na kasi ni Tito Sen na finally gagamitin nila totally yung kanilang titulo na Itbulaga this coming January. Kasi parang babaguhin nila yung logo, tapos gagawa sila ng pasabog patungkol po dun sa pag-e-enter nga nitong trademark na ito. Na ito yung isang bagay na pinipigilan nitong tape, kaya gumagawa sila ng sarili nilang paraan para po talagang hindi po mapunta sa TBJ ang titulong or trademark na Itbulaga. So dahil po dito, may mga spekulasyon at may mga usap-usapan po ngayon na talagang hindi po yan nalilingid sa lahat na medyo tagilid naman talaga. Hindi medyo tagilid talaga ang Tape Incorporated pagdating po sa usaping trademark. Kasi maraming beses na po na talagang kahit po sa second time around na pag-apela nila sa Class 41 ay bas sinang-ayunan ng IPO itong TBJ patungkol dito sa issue ng trademark na ito. At the same time, isa rin sa mga talagang medyo nagdo-double thinking na rin ito pong GMA Network kasi nga naman 'di ba, if in any case na matapos na yung kontrata po ng Tape Incorporated dito po sa GMA7, syempre po sila lang naman po yung may last call kung itutuloy pa rin nila yung panibagong kontrata na ibibigay nila sa Tape. Ngayon, ang plano po ng GMA parang kung it's either gagawa sila ng panibago nilang programa, ng noontime program na kung saan sa kanila kumbaga 100% yung income na mapupunta sa kanila. Kumbaga hindi na nila kailangan pa yung tape para mag-produce ng kanilang noontime program kasi well in fact lahat naman po ng mga talents na meron po ngayon na ginagamit ang tape is coming from the GMA Sparkle Artist. Lahat po yun galing po yun sa GMA, sa tulong po and collaboration ng GMA. So possible yan na gumagawa na rin po
po ng paraan or ng kanilang mga may mga hidden agendas na sila na just in case na mawala sa ere, ito pong Tape Incorporated or yung Tape Bulagta, sila po na mismo ang magti-take over. Or possible din kung talagang kung talagang hindi naman sila ganun ka greedy, 'di ba? Iaakyat na ngayon nila ang It's Showtime. Tapos meron pang lumalabas na mga balita ngayon na makikipag-collab daw ang Tape Incorporated sa isang programa. Hindi natin alam kung anong programa yung tinutukoy nila kasi yung isa sa mga yung parang pro tape na Facebook page, sinasabi nila na parang magkakaroon daw ng collaboration. Ito pong tape sa ibang programa. Hindi natin alam kung TikTok Lock ba yan or It's Showtime ba yan, ano kaya yung magiging plano nila for that. Pero isa lang ang malinaw dyan, kahit ano pong gawin nila, hindi po nila makukuha at napakahina po ng kaso ng Tape Incorporated against TVJ kasi maraming beses nang napatunayan talaga at maging yung mga dokumento na ipinapasa nila. Ngayon po meron silang 4 pages na ipinasa sa IPO na wala na rin, ikinansela na rin po ng IPO, no? Kumbaga parang hindi na talaga sila pinagbigyan pa dun sa kanilang mga request. Kaya naman, ayun po yung isa sa mga tinitignan natin na possible yan this year 2024. Magpasok ng year 2024, possible yan na it's either may bagong programa na, no, na directly from... Yan, abangan natin yan kung talagang magpapalit title na yung tape ni Halos Host, yun. Ano sa tingin nyo? Sureball na ba yan? GMA or It's Showtime ang ipapasok. That's the hidden agenda. And dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin. So magbasa tayo ng ilan sa mga komentong nanggaling mismo sa inyo. Unahin po natin ang komento na nanggaling po kay Miss Mila Perez. Sabi niya, bakit laging mainit ang TV5? Kayo nga ang number 1 eh. Sabi lahat malabo sa ibang Pinas. Kanila yun, lahat ng advertisement. Kasi kayo na ang number 1 sa lahat. Para tumahimik na kayo. Hindi natin alam, no, kung ano pinagdadaanan ni Miss Mila Perez, ano. Hindi naman po pinag-uusapan dito kung sino yung number 1. Ang pinag-uusapan po dito, yung patungkol po sa titulo ng Eat Bulaga na pilit na kinukuha po ng kabilang panig. Yun po yun. Sabi po ni, basta yun, Yonaj. Mukhang magkaka-4K na si TV5 sa 2024 tapos gagawing free TV na yung TV5 HD. Ika nga, quality over quantity itong stasyon na to at mabusisi rin ng TV5. Ayun. So, ito po yung pinag-uusapan na parang magkakaroon ng ng upgrade. Kasi na-upgrade na po this year 2024 ay magiging digital na lahat. So pantay-pantay na lahat, pati po ang ang TV5, ang GMA network, wala na pong magiging problema pagdating sa signal kasi pare-parehas na po talaga. Sabi naman ng isang user, E80 TV5 sana pabayaan nyo na lang sila. Kayo ang legit ang number 1. Ako legit Dabarkads. Bayaan nyo na lang magtrabaho sila para sa pamilya. Di na kayo matitibag. Ayun, ito naman po ang komento ni Miss ng isa pang user dito po sa ating pong channel. So, sana po hanggang sa huli ay nandyan pa rin kayo para supportahan ng TVJ, maging ang mga legit Dabarkads. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. Ayun, subscribe. Ayan, gusto niya ng mga Dabarkads natin, sulit natin dyan. Ayun, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, paki-hit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga latest na ina-upload. And guys, hanggang sa muli, Uncle TV ng lingkod, mabuhay kayo. God bless.